Mapagpalang araw, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Daniel. Nakatira dito sa Lawigan ng Panay. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari taong 1999. Dala ng kahirapan, bata pa lang ay sanay na ako sa mga bakbakang trabaho. Kung saan saang liblib na lugar kami nagpupunta ng aking ama para makigapas sa palayan, o kaya naman ay nagkakarpentero ang aking ama't alalay naman ako sa trabaho. Kadalasan sa trabaho ay kasama namin ang dalawang pinsan kong magkapatid na sina Pandoy at Alfonso. Tulad kasi ng pamilya ko ay hikawas din sila sa buhay. Idagdag pang marami silang magkakapatid at may sakit ang kanilang ina. Kaya't kinailangan talaga nilang tulungang magtrabaho ang kanilang ama nun. Dahil doon kahit mga bata pa lang ay batak na rin sila sa trabaho. Hanggang sa nagbinata na kami ng mga pinsan ko ay magkasama pa rin kami kahit saan mang lupalop na kaliblibang lugar magtrabaho nun. Isang beses nun, kakatapos lamang namin sa trabaho ng hapong ito at kasalukuyan ng nagpapahinga, nang marinig namin ang pinag-uusapan ng dalawang katrabahong matandang sina Mang Aldo at Mang Ray. Ayon sa kanila, mukhang may nananalasa na naman daw na aswang sa karatig lugar. Ilang umaga nang may nakikitang bangkay ng hayop sa gilid ng daan at mukhang busog na busog ang nilalang bago iniwan yung bangkay na yon. Wala na kasing laman at kalahati ng katawan na lamang ng bangkay ang natira. "Pambihira naman oh! Nataon pa talaga kung kailan may piyestang gaganapin sa baryong yun," sabi ni Mang Aldo sabay iling. "Oo nga eh. Ang balita ko pa mukhang hindi yata matutuloy ang handaan ni Paring Istong. Natatakot daw kasi siyang baka may mangyaring hindi maganda sa mga magiging bisita niya sa oras ng kasiyahan, lalo na pagdating sa kinagabihan," sagot ni Mang Ray. Kasamaan din namin sa trabaho ang taong binanggit ni Mang Ray, Sir Seth. Sa pagkakaalam ko ay kumpare niya si Mang Istong at bago pa lamang naninirahan sa baryong pinag-uusapan nilang kumpare niya. Dahil nga sa pinag-uusapan ng dalawa ay nakuha nilang interes ko. Kung kaya't pasimple akong nakinig sa usapan. Base pa sa mga naririnig ko nun. Usap-usapan na sa baryo ang sunod-sunod na pagkakasakit ng mga alagang hayop. Wala nga raw makakapagsabi kung ano ang dahilan. Bakit nagkasakit ang mga yon? Wala namang napapabalitang may kumakalat na sakit sa mga hayop. Dahil kung meron man, hindi lang iisang baryong may mga alagang hayop ang tatamaan ng sakit na yon. Kaya't takang-taka ang kakaibang pangyayari sa baryong ito. May ibang naninirahan doon ang nagsasabing aswang ang dahilan kung bakit nagroon ng kababalagan. Nagsimula lang naman daw kasi ang lahat ng kababalagang yon magmula nang magkaroon ng sunod-sunod na nagkandamatayang hayop sa lugar. Meron ding ilan ang hindi naniwalang aswang ang dahilan. Sadyang napapanahon lamang umano talagang nauso ang pagkakasakit ng mga alagang hayop. Kung ikaw yung tatanungin ko Paring Aldo, naniniwala ka ba sa aswang?" tanong ni Mang Ray. Sandaling tumingin sa paligid ang kausap bago sumagot ng oo. Naniniwala daw si Mang Aldo sa aswang. Noong kabataan niya kasi ay may nakasagupa ng aswang ang kanyang ama at saksing buhay siya sa pangyayaring yon. Gabi daw yon at kasalukuyang nanguhuli sila ng isdang tabang sa ilog ng may humarang sa kanilang may kalakihang ibong may nakakakilabot na huni. Sa paningin ni Mang Aldo, sinlaki o mano ng manok na panabong ang ibong nakadapo sa malaking bato. May namumulang mga mata ito at nagtaasan ang mga balahibo na aakalain mong lulusubin silang mag-ama sa konting pagkakamali lang. Napakatapang tingnan at nakakatakot. Magtatanong pa nga raw sana siya sa kanyang ama pero hindi na yun natuloy pa. Itatanong niya raw sana kasi kung anong klaseng ibon ang nakadapo sa malaking bato na nasa unahan nila nun. Gawa ng hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang nakakapanghilakbot na wangis ng ibon na ito. Dahil sa malaki ang liwanag ng buwan ng gabing yun,
Hindi man nakatingin sa kanilang ibon ay ramdam ni Mang Aldo ang takot at kilabot sa sarili. Sa mahinang boses ay binulungan siya ng kanyang amang huwag maingay at sumunod lamang sa lahat ng sasabihin. Dahil hindi pangkaraniwan ang ibong nasa unahan nila. Marahang tumango lamang si Mang Aldo sa kanyang ama noon at napahawak ng mahigpit sa itak na dala. Nang sabihin ng kanyang ama, na dahan-dahan silang umatras at bumalik sa pinanggalingan. Sa hindi inaasahan ay natapakan ni Mang Aldo ang maliit na sangang nakabalandra sa gilid ng sapa. Dahilan para makalikha ito ng ingay, na siyang umagaw sa atensyon ng nilalang. Nang tumingin sa kanila ang kakaibang ibon, ay walang sabi-sabing lumipad ito patungo sa kinaroroonan nila. Sumigaw ang tatay ni Mang Aldo na bilisan niya ng tumakbo at huwag nang lumingon pa. Kabado man, sumunod na lamang siya at dahil sa bata pa at may kalakasan pang stamina. Kung kaya't napag-iiwanan niya umano ang ama sa pagtakbo nun. Nagulat na lamang siya at napahinto sa pagtakbo nang marinig ang malakas na sigaw ng kanyang ama na humihingi ng tulong. Nang lingunin niya ito, gulat na gulat siya dahil nakita niyang dinudumog ng taong may nakakatakot na pagmumukha yon. Hubad ito ng pang-itaas at nanlilimahid sa langis. Panay ang pag-ungol ng lalaki na parabang umaangil ito habang pinagkakakalmot ang kanyang ama gamit ang mahabang kuko. Pilit namang iniiwasan ng kanyang ama ang bawat kalmot ng nilalang at pilit na nilalabanan yon. Dahil sa nakita ay hindi na nag-atubili pang tinulungan ni Mang Aldo ang tatay niya. Mahigpit na hinawakan niyang itak at mabilis na tumakbo palapit sa kanyang tatay. Nang makalapit na ay mabilis niyang iniamba ang itak na hawak. Pero sa kasamaang palad ay naunahan siya ng takot na makita ng malapitan ang taong dumumog sa kanyang ama. Dahil sa takot ay wala sa wisyong nabitawan ni Mang Aldo ang itak. Ramdam niya ang pangangatog ng mga tuhod at palakas ng palakas ang kabog ng dibdib niya. Sinamantala naman ng nilalang ang panandalian niyang pagkatulala. Umaangil yon ng mabilis na kumilos para dakmain ito. Pero nadaplisan lang ng matulis na kuko ng nilalang ang braso niya, kaya nagkaroon ng sugat. Nagulat kasi siya nang biglang sumigaw ang ama niya kaya't agaran siyang nakabalik sa ulirat at mabilis na nakailag sa aswang nang makitang dadakmain siya nito. Na makita naman yun ng kanyang ama. Mabilis na kinuha nitong itak at walang habas na tinaga ang nilalang. Pero dahil sa may pagkapalos kung kumilos ang nilalang, hindi ito napuruhan. Itong peklat ko sa braso, aswang ang may gawa nito. Saan niya pa sabay pinakita ang malaking peklat. Aswang? Talaga bang aswang ay may gawa niyan? Parang hindi naman eh. Pinagloloko mo yata kami. Parang natagalang ng itak yung braso mo eh. Wika ni Mang Ray. Loko to. Mukhang sugat lang ng itak yung peklat na to pero aswang talaga may kagagawan yan. Mas marunong ka pa sa akin, isugat ko to eh. Ang galing ano. Talagang minarkahan ka pa ng aswang sa braso. Sambit ni Mang Ray na halatang hindi kumbinsido sa sinasabi ni Mang Aldo. Marami pa kasing sinasabi si Mang Aldong makumbinsi niya lang si Mang Ray na aswang talaga may kagagawan. Sa totoo lang, na mga sandaling yun ay napailing na lamang ako habang pinapakinggan ang usapan ng dalawa. Ultimong ako ay hindi din kumbinsido sa pahayag ni Mang Aldo sa kasamahan namin. Parang hindi naman kasi totoong nakasagupa sila ng ama niya ng aswang at nakalmot siya. Gusto ko pa sanang pakinggan ang iba pang usapan ng dalawa. Ang kaso, hinayaan naman ako ni Pandoy na umuwi at may gagawin pa daw siya sa bahay nila. Isa pa, dadaan pa daw siya sa tindahan para bumili ng bigas at ulam ng mga maliliit niya mga kapatid na naghihintay sa bahay. Ano ba kasi yung pinapakinggan mo doon at kanina ka pa nakatayo malapit sa dalawang gurang na yon? Tanong nito nang maglakad na kami pa uwi ng bahay kasama si Alfonso. Sinabi ko naman sa kanya ang tungkol sa pinag-uusapan ng dalawang gurang. At tumagalpak ng tawa si Alfonso at nagwikang may pagkatsismoso din pala ako. Sumigunda naman si Pandoy at sabi ay huwag akong maniwala sa mga narinig ko tungkol sa baryong iyon.
dahil hindi naman totoo. Nagkibit balikat lamang ako at hindi na sinabi sa kanila kung ano ang opinyon ko tungkol sa aswang na sinasabi ni Mang Aldo. Hindi naman na nangulit pa yung dalawang pinsan ko. Tahimik lamang kaming naglakad pa uwi nun. Kinabukasan, pagpasok namin sa trabaho ay nilapitan kami ni Antonio. Mas matanda lang sa amin ng ilang taon si Antonio pero kaya nitong makisabay sa lahat ng trip naming magpipinsan. "O, anong meron? At wagas ka naman kung makangiti dyan." Tanong ko nang makalapit na ang bagong katrabaho namin. Tinanong niya ako kung libre ba daw ang oras namin ni Pandoy at Alfonso pagsapit ng Biyernes. Saglit na sinipat ko ang dalawang pinsan ko bago sinagot si Antonio. Sabi ko hindi ako sigurado. Ewan ko lang sa dalawang pinsan ko kung libre ba sila. Ano bang meron sa araw na yon?" "May handaan kami sa bahay. Gusto ko sanang imbitahan kayong tatlo. Alam mo na, konting kwentuhan para mas lalo ko pa kayo makilala." Sagot niya. At dagdag pa nito ay fiesta daw kasi sa nalipatang bahay nila ng pamilya niya kaya may handaan nun. Maghahanda daw yung mga magulang niya bilang pagsalubong sa kapistahan na ito. At dahil kaming tatlo lang naman ni Alfonso at Pandoy ang bagong kakilala niya, kung kaya't kami ang naimbitahan niya nun. "Kayo lang yung bisita namin tsaka yung mga kaanak ni tatay. Kaya wala kayong dapat ipag-alala," saad ni Antonio. At sinabi pa nito na kung gusto namin ay ihahatid niya kami pauwi sa baryo namin matapos ang handaan. Teka, saang baryo nga ulit kayo lumipat ng pamilya mo?" Tanong ko kay Antonio. Mabilis na binanggit niya ang baryo kung saan sila lumipat ng pamilya niya. At matapos ngang banggitin niya ito ay saglit na nagkatinginan kaming magpinsan bago muling ibinalik ang tingin kay Antonio. Hindi tumigil sa pangungumbinsi ang katrabaho namin. Hanggang sa hindi kalaunan ay napapayag niya na nga kami. Matapos naming mag-usap ay kanya-kanyang nagsibalikan na nga kami sa mga nakatokang trabaho nun. Kinahaponan noon pag-uwi namin ay tinanong ko ang dalawang pinsan kung sigurado ba silang sisipot kami sa paanyaya ng katrabaho namin. Agara namang tumango si Pandoy at sinabing matagal na siyang hindi nakakadalo sa mga piyesta-piyesta. Kaya gusto niyang pumunta sa bahay ni Antonio. Sumigunda naman si Alfonso at nagwikang kaya gusto niyang dumalo sa fiesta. Gawa ng sabik na siyang makatikim ulit na mga masasarap na lutong pagkain. Alam naman daw naming sa pista lang kami nakakatikim ng iba't ibang masasarap na putahe ng pagkain nun. Napalatak ako at biniro pa ang dalawa at sinabihang madali lang talaga silang mayanggaw o malaso ng mga mandadaw-daw dahil sa katakawan. Tumawa lang yung dalawa at hindi sineryosong sinabi ko. "Teka nga lang ha, huwag mong sabihin sa amin na naduduwag ka. Alam mo insan, hindi totoo yung aswang na sinasabi nilang namiminsala sa baryo kung saan nakatira si Antonio. Kalokohan lang yun." Turan ni Pandoy, sabay hagalpak ng tawa. Para hindi na rin matuon sa akin ang atensyon ng dalawang bokong ay sinabi ko na lamang sa kanilang walang katuturan ang usap-usapan tungkol sa karatig baryo. Na hindi ako naniniwala kaya't tumigil na sila sa pag-aasaran. Patuloy lamang sa asaran ng dalawa at tila ba hindi man lang narinig ang sinabi ko. Tawanan sila ng tawanan nun. Hinayaan ko na nga lang ang dalawat tahimik na nakasunod lamang ako sa kanila. Medyo kumikirot kasi ang sentido ko kaya't dahan-dahang hinihilot ko ito. Sa paglipas ng mga araw ay mas nadagdagan pa ang nabalitaan ko tungkol sa baryong pinupuntirya ng aswang. Nung papalapit ng piyesta, ay mas lalong dumarami na mga nagkandamatayang hayop nun. Nasagap ko yung balitang ito mula kay Mang Aldo. Ayon pa dito, ang hinala ng karamihan ay bagong salta o mano ang aswang na pinaghihinalaan ng ilan sa mga naninirahan sa lugar. Isang hapon, bago mag-uwian, na taong hindi pumasok sa trabaho ang dalawang pinsan ko nang kausapin ako ni Mang Aldo. Binalaan niya ako at sinabihang huwag masyadong magtiwala sa katrabaho naming si Antonio. Una pa lamang ay hindi na umano maganda ang pakiramdam niya dito. Palagay niya, may tinatagong lihim ang taong yon. Hindi daw kasi marunong makisama at mas gusto pa nitong mag-isa kaysa makihalubilo sa mga katrabaho. Pansin niya rin na sa aming magpipinsan lamang ito nakikipag-usap.
Sa tuwing lalapitan niya raw kasi si Antonio ay halatang umiiwas sa kanya na para bang may sakit siyang nakakahawa. Habang nagsasalita ang matanda ay nakita ko ang seryoso nitong mukha. Tuloy ay hindi ko malaman kung totoo ba yung sinasabi niya o gawa-gawa lang. Nang sumapit ang araw ng usapan ay nagbihis na ako at nagpaalam sa aking ina. Sinabi ko sa kanyang may pupuntahan lamang akong baryo kasama ang dalawang pinsan kong sina Pandoy at Alfonso. Sandaling nilingon ako ni nanay bago tinanong kung saang baryo kami pupunta ng mga pinsan ko. Na pormadong-pormado umano ako at mukhang aakyat ng ligaw. Sinabi ko kay nanay kung saan kami pupunta. Sinabi kong may handaan sa bahay ng katrabaho namin at naimbitahan kami sa bahay nito. Nang marinig ni nanay ang lugar, napakunot ang noo niya at nagwika ng, "Sandali, hindi ba't delikado ang lugar na yon? Aba, Daniel, anong nakain mo at pupunta ka doon? Ha? Hindi mo ba alam na talamak na yung bali-balitang may aswang na namiminsala doon? Isa pa, karamihan sa mga nakatira doon ay may mga manlalason. Hindi ka ba natatakot? Paano na lang kung mayari kayong magpipinsan? Ha?" Mahabang saan niya kasabay ng paninermon. Napakamot na lamang ako sa ulo at hindi na nakasingit pa. Paano ba naman kasi? Hindi pa man ako pinayagan ni nanay ay kung ano-ano na ang pupasok sa utak niya. Kesyo baka mayanggaw daw ako, baka naman lasunin ng hindi namamalayan sa bahay na pupuntahan namin. O kaya biglang may humarang na aswang sa daan pa uwi. Ano na lamang umano ang gagawin naming magpinsan oras na mangyari ang iniisip niya. Hindi ko maiwasang mapalatak ng mahina sa tinuran ni nanay. Humugot muna ako ng malalim na hininga bago sinabi sa kanya na kahit kailan ay hinding-hindi mangyayari ang mga sinasabi niya. Na malabo pa sa baha na mangyari ang mga yon, itaga niya man sa bato. Dahil sa narinig niya na pangangatwiran ko, mas lalo lamang siyang nanggagalaiti sa galit. Kulang na lang pumutok yung litid niya sa leeg kahit sa walang tigil na kakatalak. "Nay, hindi niyo pa nga ako pinapayagan kung ano-ano na iniisip niyo . Anang ko at sinabihan siyang huwag nang magtatatalak pa dahil masakit sa tenga ang boses niya at nakakahiya sa mga kapitbahay na nakakarinig sa kanya. "Abay, natural lang na magtatatalak ako dahil kargo kita kung ano man yung mangyari sa isa pupuntahan mo." Nanlalaki ang mga matang turan ng aking nanay. "Anong meron? Bakit parang nagtatalo naman kayo mag-ina? Nasa labas pa lang ako ng bahay, irinig ko na naman yung mga matinis na boses ng nanay mo. Ano bang meron ha? Tsaka bakit parang nabanggit niya yata yung kabilang baryo dyan ha?" Tanong ng tatay na halos sabay pa naming ikinalingon ni nanay ang kinaroroonan. Kasi itong anak mo Pablo, abay, gustong pumunta sa baryong yon. Inimbitahan raw ng nakatrabaho nila sa kapasan. Matinis ang boses na sagot ng aking ina na aakalain mong boses ng ibong kiwi. Kung pwede nga lang busalan yung bibig ni nanay, ginawa ko na matigil lamang sa pabubungang. Pero syempre dahil mabait na anak ako, hindi ko yung ginawa. Biro lang, Sir Seth. Subali ayun na nga. Hinayaan ko na lamang ang aking inang mag-ingay na mag-ingay. Katagalan ay mananawa din naman siya at mangangawit ang bibig sa kada daldal. Kaya't kusa din itong titigil sa kakangawa niya. Sinabi ko kay tatay na sandaling-sandali lang naman kaming magpinsan. Isa pa ay nakakahiya naman kung hindi kami sisipot sa usapan. Kami nga lang ang bisita ni Antonio tapos hindi pa kami pupuntang magpinsan nun. Bagong salta lang kasi ang pamilya ni Antonio tay. Kaya kami lang ni Pandoy at Alfonso yung imbita niya. Maliban dun sa mga kaanak nilang pupunta. Ganun ba? Sambit ni tatay bago tumingin kay nanay nun. Sige na tay, payagan niyo na po akong sumama sa mga pinsan ko. Pakiusap ko pa. At sinabihan siyang kumbinsin niya si nanay na payagan ako. Mabilis namang sumingit ang aking ina at nagwikang hindi siya papayag na sasama ako kina Pandoy at Alfonso. Mas mainam nang manatili na lamang daw ako sa bahay nang sa ganon ay walang mangyaring hindi maganda. Umungot ako at sinabi kay nanay na minsan na nga lang ako lumabas para makipagsaya. Pagbabawalan niya pa. Hayaan mo na, payagan mo lang yung anak mo. Ngayon lang naman naaalis yun . Pagbigyan mo na. Tura ni tatay kay nanay.
Kasabay ng ginawa niyang pagkumbinsi rito para payagan na nga ako ni nanay na sumama sa dalawang pinsan ko noon. Natuwa naman ako sa sinabi ni tatay. Gawa ng kahit kailan talaga ay suportado niya ako palagi sa mga ginagawa ko. Si nanay lang naman kasi itong ayaw kong suportan palagi. Ang gusto niya trabaho. Trabaho at bahay lang magiging ganap sa buhay ko. Minsan tuloy hindi ko na mapigilan ang sariling mainis sa aking ina. Dahil sa pagiging mahigpit niya. Nagsusumikap naman ako magtrabaho para makatulong sa kanilang dalawa ni tatay. Sa mataas at pagalit na boses ay sinabihan ni nanay si tatay na bahala daw ito. Total naman si tatay daw ang palaging nasusunod pagdating sa pagpapasya. Kung kaya't wala na siyang magagawa. Pero pakakatandaan daw ng aking ama na oras na mapahamak ako sa pupuntahan. Lagot umano ito. Ayusin mo lang talaga, Rogelio, ha? Dahil tayo ang magtotoos oras na mangyari ang mga sinasabi ko. Kilala mo ako at alam mo ang ugali ko kaya umayos ka. May pagbabanta sa himig ng boses ni nanay habang nagsasalita ito. Tanging pagtango ang naging sagot ni tatay sa kanya. Nilambing niya pa si nanay habang inaabot ang sahod nun. Habang pasekreto niya akong sinenyasan sa pamamagitan ng pagtaas-baba ng kilay. Mabilis ko namang nakuha ang ginawang pagsenyas ni tatay. Agara na akong lumabas ng bahay at pinuntahan ng mga pinsan ko. Bago pa man mag-ibang isipan ng aking ina't hindi niya na ako payagan pang umalis. Nang nasa bahay na ako ni Pandoy ay nadatnan ko siyang nakabihis at nakahanda na rin para sa pag-alis namin. At noong paalis na kami, ay nakita kong nagmadaling lumabas ng bahay ang ina nito at tinatawag ang pinsan ko. Tumigil sa paglalakad si Pandoy at tinanong ang kanyang ina kung bakit siya nito tinatawag. Sandali lang, anak. Eto dalhin mo itong asin na nakabalot. Tig-isa kayo ng pinsan mong si Daniel. Wika ni Tia Auring. At agarang inilagay sa bulsa ni Pandoy ang isang balot na asin. Samantalang ang isa namang balot noon ay inilagay niya sa kamay ko. Nay naman, bakit mo naman kami binigyan ng asin? Anong gagawin namin dito? Iritang tanong ni Pandoy sa tiyahin kong mayat maya ang pag-upo at napapahawak sa dibdib na parabang nahihirapan ito sa paghinga. Huwag nang maraming tanong, ha? Basta dalhin niyo na yan at huwag niyang iwalay sa bulsa ninyo. Nagkakaintindihan ba tayo? Tura ni Tia Auring. Hindi naman na nakasagot pa si Pandoy sa kanyang ina. Dahil matapos kaming bilinan ni Tia Auring, nagmamadali na itong bumalik sa loob ng bahay. Napapailing at napapangiti na lamang ang pinsan ko habang tinatanaw ang kanyang inang nagmamadali nang pumasok sa loob ng bahay nun. Si nanay talaga masyadong mapamahiin. Tura ni Pandoy. At sinabihan akong ibulsa ng asin at baka may makita pang iba. Magtaka pa mga yon kung bakit may daladala kaming asin nun. Tingin nata ni nanay sa atin mga batang maunguan ng bayabas at santol para magdala ng asin eh. Sambit niya pa. Tawa lang ang naging sagot ko sabay ibinulsa ng asin at nagpatuloy na sa paglalakad. Nang mapuntahan na namin si Alfonso ay agara na kaming nagtungo sa baryo kung saan nakatira si Antonio. Panay ang kwentuhan at tawanan namin sa daan. Nang sa ganon ay hindi namin mapansin ang may kalayo ang baryo at hindi rin kami mabagot sa paglalakad. Napag-usapan din namin ang tungkol sa bali-balitang aswang. Nagtawanan pa kami habang nagpapalitan ng kuro-kuro. Pabiro ko pang sinaway ang dalawa at sinabihang huwag maingay ang mga ito at baka marinig sila ng aswang na pinag-uusapan namin. Makalipas ang higit kumulang 1 oras na paglalakad. Sa wakas, abot tanaw na rin namin ang bungad ng baryo. Nang makapasok na kami sa bungad ay marahan kong inilibot ang paningin sa paligid ng may pagtataka. Dahil iilan lamang ang nakatira doon at magkakalayo pa ang mga kabayan. May mangilan-ngilan na rin kaming nakikitang mga kalalakihan na nagiinuman sa bakuran ng bawat bahay na daanan namin. Tumingin sa akin si Pandoy tapos ay nagtanong kung alam ko ba umano kung saan banda sa baryong ito ang bahay ng katrabaho namin. Binalikan ko ang uling sinabi sa akin ni Antonio matapos kami nitong ayain. Oo. Alam ko kung saan banda. Tara, sumunod kayo sa akin. Tugon ko at nagpatiuna ng maglakad. Agaran namang sumunod ang dalawa.
Makaraan ng ilang minuto ay may nasipat akong lalaki sa hindi kalayuan. Parang pamilyar sa akin ang tindig at hubog ng pangangatawan niya. At kung hindi ako nagkakamali ay parang si Mang Aldo ang taong yon. Naitanong ko pa sa isipan kung ano ang ginagawa ng matanda sa lugar. Ang akala ko ba, ayaw na ayaw niyang tumuntong sa baryo, kahit na may handaan man na ginaganap. Loko talaga tong si Mang Aldo. Kung makapagbawal sa akin na wag magawi dito, kala mo siya rin hindi pumupunta. Maya-maya lang ay agaran ko ring binawi ang sinabi ng mabatantong. Mali ako nang inaakala. Gawa ng palagay ko ay hindi si Mang Aldo ang taong nakita ko. Na namamalikmata lamang ata ako. Paano ba naman kasi magtatakip silim na ng mga oras na yan? Kaya medyo hindi ko na klarong nakikita ang pagmumukha ng matandang ito. Nang tingnan ko ulit ang lalaki, bigla na lang akong kinabahan at kumabog ang dibdib ko ng bahagya. Matapos magtama ang paningin naming dalawa. Masama ang pagkakatitig nito sa akin, sa aming magpipinsan. Tingin ko, hindi naman napansin ng mga pinsan ko yung matandang nasa hindi kalayuan. Hindi ko na lang rin sinabi sa kanila at nagpatuloy na lamang kami sa paglalakad. Makalipas lamang ang ilang minuto ay natunton na namin ang bahay ng katrabaho. Nasa bakuran ng bahay si Antonio at mukhang kanina niya pa kami hinihintay. Hindi nga ako nagkamali nun. Dahil noong makapasok na kami sa bakuran ng bahay nito, nakangising tinanong niya kami kung bakit ang tagal do namin. Ang akala niya ay maaga-aga kaming pupunta sa bahay nila. Humingi ako ng paumanhin kay Antonio at ipinaliwanag ang dahilan kung bakit natagalan kami sa pagpunta. Sinabi ko sa kanyang ilang beses pang-uuto ang ginawa kong mapapayag lang si nanay na umalis ako ng bahay. Mabuti na nga lang talaga at dumating na si tatay galing trabaho at tinulungan niya akong utuin si nanay para lang payagan ako nun. Ayos lang yan. Ang mahalaga pinaunlakan niya yung panyaya ko. Sagot niya. At si Pandoy naman ang hinarap at kinausap. Habang pinapakinggan ng usapan ay sandali kong inilibot ang paningin sa paligid ng bakuran. Medyo hindi ko maiwasang mag-isip ng hindi maganda. Nang mapansin kong pawang naglalaki ang puno ang mga nakapalibot sa bakurang yon. May mga nakikita din akong panakanakang paniki ang dumadapo sa gilid ng bubungan. Tol, ganito ba talaga dito sa inyo? 6:00 pa lang ng hapon pero ang tahimik na. Tsaka mga paniki ba yung nakikita kong dumapo sa gilid ng bahay nyo? Partida piyesta pa. Karinig kong tanong ni Alfonso sa katrabaho namin. Tahimik na talaga dito kapag magdidilim na. Nitong mga nakarang linggo lang kasi napabalitang may aswang na ng bibiktima daw. Sabat naman ni Antonio. Inaya na kami ni Antonio sa loob ng bahay nila para kumain muna bago mag-inuman. Makaraan ng ilang minuto matapos kumain, naganda naman si Antonio ng alak para umpitsahan na ang pag-iinuman. Na mga oras na ito ay tamang ang sinabi ng katrabaho ko. Kami lang at ang ilan sa mga kaanak niyang dumalo sa handaan. Mga bandang 9:00 na ng gabi nang mapagpasyahan naming umuwi na. Medyo tinamaan na kasi ako ng alak, kaya't bago pa man ako malasing ng todo, mas mainam nang umuwi na kami. Hindi naman kami pinigilan ni Antonio. Pero nagboluntaryo siyang ihahatid kami hanggang sa bungad ng baryo kung saan kami naninirang magpinsan. Sa ganung paraan, alam niyang ligtas ako at ang iba pa. Tinawanan lamang ni Pandoy ang sinabi ni Antonio. Bago pa man kami tuluyang makalabas ng bakuran, narinig ko pang nagwika ang katrabaho namin na mag-ingat umano kami sa pag-uwi. Huwag ka mag-alala tol, palagi naman kami nag-iingat Tugon ni Alfonso, na siyang madaling nalasing sa aming tatlo. Humahagikik pa ito na wari ba'y pinaulanan ng kilite ng hindi makitang nilalang. Muli ay nagpaalam kami kay Antonio bago nagpatuloy sa paglalakad paalis. Makalipas lamang ang mahigit kalahating oras na paglalakad at tumapat na kami sa daang walang kabayan. Bigla akong nakaramdam ng panlalamig ng katawan. Dahilan para magtayuan ng mga balahibo ko. Kumunot ang noo ko nang magtanong si Pandoy sa akin kung meron ba daw akong nararamdamang kakaiba. Bakit? Wala naman akong nararamdaman. Pagkukunwari kong wika nun. Ano kasi? Paano ba ito papaliwanag?
Kanina ko pa nararamdaman na parang may nakasunod sa atin eh. Pahayag niya. Hindi na lamang ako umimik at sinabihan silang magmadali na lang kaming maglakad. Nang sa ganoon ay makarating na kaagad kami sa baryo namin. Nakita kong nagmadali na rin naman silang maglakad, Sir Seth. Maya-maya pa ay napatingala ako sa taas ng mga punong nadadaanan namin. Sa kadahilanang bigla na lamang lumakas ang ugoy ng hangin at lumakas ang paghampas ng mga sanga ng kahoy na nasa paligid. Nawari ba'y may rumaragas ang bagyong paparating. Kabado man ay sinabihan ko silang magmadali na kami at kinukutuban na ako ng hindi maganda. Sandali, hintayin niyo ako. Sigaw ni Alfonso sa amin at pahabol itong lumapit. Medyo napag-iwanan na kasi namin ng ilang dipa si Alfonso dahil susuray-suray siya kung maglakad at aktong susuka. Pero hindi naman matuloy-tuloy. Nang tuluyan nang makalapit sa amin si Alfonso, ay bigla na lamang kaming napahinto sa paglalakad. Nakarinig kami ng malakas na pagpagaspas mula sa taas ng kahoy na malapit sa kinatatayuan namin noon. Mabilis na inilibot ko ang paningin sa paligid at hinanap kung nasaan ang ingay na narinig namin. Anong nangyari? Anong naririnig natin yon? Sabi ni Alfonso. Hindi ako sumagot sa tanong niya. Sa halip ay sinabihan ko siyang magmadali na lamang sa paglalakad at huwag nang pansinin ang ingay. Ilang segundo lamang ang nagdaan nang makarinig na kami ng malakas na huni ng wakwak. At sa paglingon namin sa pinanggalingan ay may nakita kaming malaking pusang itim na nagbabaga ang mga mata at nanlilisik. Nakanganga ito at walang humpay ang pagtulo ng laway habang umahangil paharap sa amin. Nang akmang hahabulin na kami ng nilalang, ay mabilis na kaming kumaripas ng takbo. Habang nagtatakbuhan na ay sinabayan naman namin yun ng pagsisigaw para makahingi ng tulong. Dahil kung haharapin namin at kasagupain ng nilalang, tiyak gagawin lamang kami nitong punching bag. Bago lapain. Wala kaming lakalaban-laban kumbaga. Hanggang sa maya-maya pa ay nang hilakbot na lamang ako ng... Sa pakiramdam ko ay malapit na kaming maabutan ito. Mabuti na lamang at nakapako sa bulsa ang asin na binigay ni Tia Auring. Dali-dali kong kinuha ito sa bulsa. Winasak ang plastik pagkatapos ay walang sabi-sabing ihinagis ko sa nilalang na yon. Meron kaming narinig na umaatungal na malakas. Hanggang sa hindi nagtagal ay nakarating na kami sa mga kabahayan. Nang marinig ng mga tao ang pagsisisigaw namin ay kaagad na naglabasan ng mga ito at agarang sinalubong kami't inusisa. Humahangos na kaagad naming itinuro sa likuran ang nilalang na humahabol noon. Pero noong paglingon namin, wala na ito. Pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, nakita ko si Mang Aldo na nakatayo sa tabi ng daan. Nanlilisik ang mga matang nakatitig sa amin. Ang buong akala ko ay ako lang ang nakakita sa kanya pero nakita din pala ito nila Alfonso at agarang sinabi sa mga taong nag-uusisa. Isa sa mga yon ang napapalatak at mula rito ay nalaman naming bantog na aswang si Mang Aldo at ito ang pinaghihinalaang ng biktima ng mga alagang hayop. Napag-alaman din naming si Mang Aldo ang nagpapakalat na may aswang para pagtakba ng sarili. Ayon daw kasi sa matanda, marahil ay bagong saltang aswang kaya't ganun na lamang kalakas ang loob ng mamiktima. Sinasabi ko na nga ba eh. Sinasabi ko sa inyong dapat tugisin na natin yung matandang yun para matigil na yung mga pangyaring kababalagan dito sa atin. Napagbintangan pa yung mga bagong salta, kawawa naman. Wika ng isang lalaki. Pinayuan nila kaming umuwi na at sila na daw ang bahala. Sisiguraduhin nilang matitigil ng pamiminsala ng nilalang. Lumipas sa mga araw ay hindi na pumapasok sa trabaho si Mang Aldo. At nalaman namin mula kay Mang Ray na lumayas na sa baryo ang matanda dahil tinutugis umano ito at pinagbabalakang patayin. Magmula din nang mawala si Mang Aldo sa lugar namin, natigil na rin ang usap-usapan patungkol sa aswang na nanggugulo.